Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, August 10 na po, 2026, patuloy po tayo nagmamonitor sa lagay ho ng ating panahon. May tropical storm po tayo na minomonitor sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na meron pong international name na Phalo. At ito naman pong Typhoon Dolphin ay nawala na rin po sa ating monitoring system at hindi na nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Pero ang habagat o southwest monsoon ay mas lumalawak at mas nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa, especially kalurang bahagi ng Luzon at Visayas, at tatagal hanggang sa third week pa po ng August. Bago ho natin simulan, i-like at i-share nyo yung update natin para mas marami ho makapanood. Urgent yung update natin ngayon. Ngayon po, tignan muna natin ito nga pong tropical storm na meron pong international name na Phalo. Ito po sa ngayon ay tinataglay ang hangin na meron pong lakas na 65 kilometers per hour. At meron pong pagbugso na umaabot naman po sa 80 kilometers per hour. Kitang-kita naman ho natin. At sa ngayon, ito po may pagkilos na east-southeastward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Mababa naman ho ang tsansa nito na pumasok sa ating PARO, Philippine Area of Responsibility, but still kinakailangan nating i-monitor dahil nagbabago ang kilos at direksyon po ng mga bagyo. Sa bandang right side niya, makikita nyo may dalawang LPA dyan at meron ding isang tropical storm na merong international name na Chanhom, pero ibang-iba naman yung direksyon. Ito yung mas malapit, itong Phalo, international name po na wag ho kayong malilito, pero kapag ito pumasok sa PAR, tatawagin hong bagyong Neneng. Magkaiba po yung letra nila, hindi alphabetically kapag ka international ang name, alphabetically naman kapag ka sa bansa na natin pumasok. Etong habagat po sa southwest monsoon, tuloy-tuloy ang epekto, kaya alamin ho natin ang mga lugar na apektado ngayong araw po ng Lunes. Sa inilabas ho ng Pag-asa na forecast weather condition sa area po ng Benguet, sa may Sambales at Bataan, ang weather condition ho dyan ay yung tinatawag natin na monsoon rain. So yung pabugso-bugsong mga pag-ulan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Parte naman po ng Metro Manila sa may Ilocos Region, the rest po ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, kasama ho ang Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Ang weather condition ho dyan ay yung tinatawag natin na occasional rains. Yung maya-maya hihintutan din, lalakas bigla ang ulan. Yun ho ay dahil din sa habagat o southwest monsoon. Western Visayas, ito po. The rest po ng Cagayan Valley, the rest ng Calabarzon, nalalabing bahagi ho ng Mimaropa, Camarines Sur at Camarines Norte ay makakaranas din po na tinatawag natin na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, especially po sa parte ng Mindanao, yung mga lugar ho na hindi ko nabanggit dyan, ay apektado naman ng mga localized thunderstorms na siya ding nagpapaulan ng sumasabay sa habagat, lalo na ho sa hapon ho at sa gabi. Meron ho tayong mga heavy rainfall warning na nakakaapekto dahil sa habagat. Mamaya babanggitin ko yung mga lugar. O, may nagtanong sa atin kung etong typhoon o tropical storm Phalo ay magiging malakas ba na bagyo. Hindi po ito magiging malakas dahil kung makikita nyo, sa pagiging tropical storm, babalik ito sa pagiging tropical depression dahil meron tayong kulay blue na nakikita sa monitoring system. Ibig sabihin, hihina yan at hindi kagaya ng Typhoon Dolphin. Ngayon naman po, explain ko sa inyo mabuti kung bakit ganito katagal at aabutin pa ng third week po ng August ang habagat. Ang habagat ho kasi ay walang pagkakataon para humina dahil kabi-kabila ho ang mga sama ng panahon na nagpapalakas sa kanya. Tulad nito, merong mga bagyo dyan, merong mga LPA. Kahit malayo po yan sa ating Philippine Area of Responsibility, nagkakaroon naman yan ng epekto sa hangin. Ang hanging habagat kasi naka-spread out o nakakalat. At yan talagang nangyari doon sa tinatawag natin na rapid intensification o yung biglaang paglakas po ng habagat dahil po sa sama ng panahon na nakapalibot po sa kanya. Kaya inaasahan hanggang sa third week pa ng August ang epekto ng habagat o southwest monsoon, pero pahina naman na po ng pahina yan. Pero syempre, kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa.
Ngayon naman, alamin natin yung heavy rainfall warning o dami ng mga pag-uulan na mararanasan po ngayong araw po na Lunes dahil po sa habagat. Meron ho tayong nakataas ngayon na red, orange hanggang sa yellow warning. So babanggitin ko lahat ng mga lugar. Meron ho tayong red warning po na meron 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Benguet, 100 to 200 mm sa dami naman ng pag-uulan, o orange warning sa may Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Occidental Mindoro. Yellow warning naman na mayroong 50 to 100 mm na dami ho ng pag-uulan sa may Ilocos Norte, Abra, Pangasinan, parte ho ng Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, kasamang Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Batangas, Laguna at Oriental Mindoro. Ito naman po, bukas naman po, Martes po ng hapon hanggang sa gabi, meron naman tayong orange warning o yellow, orange warning po sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yellow warning naman po bukas ho ng hapon sa may Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro. Pagdating po ng Wednesday ng hapon hanggang sa Thursday ng hapon, ito talagang sunod-sunod po itong linggo na ito mga pag-uulan. Meron tayong orange warning, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm pa rin, La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite at Batangas. Kung mapapansin ho ninyo, halos pare-parehas ang mga lugar na nakakaranas o makakaranas ng heavy rainfall warning dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ang nangyayari kasi ganito ho, no? Ang habagat ay mas kumalat pa. Noong nakaraan, parte lamang o kanlurang bahagi lamang ng Luzon. Ngayon, kahit po ang parting norte ng Luzon ay naapektuhan po ng habagat. Tingnan nyo mabuti dahil yan sa Typhoon Dolphin na siyang humatak dito. Eto, marami nagtatanong bakit daw nasasamahan, bakit daw kung habagat, ang lakas daw ng mga hangin. Lalo na po kahapon. Ang habagat po kasi, no, para po mas maunawaan natin, ang pinaka simpleng explanation po dyan, ang habagat po ay yung tinatawag natin na malakas ho na hangin, no? Ito po, para mas malaman po natin, ang southwest monsoon, ang ibig sabihin nito ay malakas na hangin galing sa West Philippine Sea o Indian Ocean. Medyo mainit plus basa o may moisture din yan pag humihinto. Kaya kung napapansin ninyo, ang habagat kapag tumigil sa pagpapaulan, medyo nakakaranas tayo ng maalinsang hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko o dito din sa may area na sa kanyang pandang west, no? At yun ay dahil sa circulate ng hanging habagat o southwest monsoon. Ngayon naman po, lagi ko pinapaalala na ang habagat kapag sinabayan ng panibagong bagyo na papasok sa ating par, tulad na lamang ng Tropical Storm Pelo, pwedeng mas humaba pa ang duration ng habagat at abutin pa ito hanggang sa katapusan po ng Agosto. Siyempre, alam naman natin ng ating mga kababayan ayaw na ng sobrang tuloy-tuloy na mga pag-uulan. Kaya patuloy natin ipanalangin na maglayuan yung mga bagyo sa labas ng par. Kasi, yung mga bagyo na yan ang nagtitrigger po sa habagat para lumakas. Ganito po, ang habagat po, no, ay nagtataglay ng hangin na 35 to 50 kilometers per hour. Ganyan lang kahina yan. Pero kapag bumugso naman, ay umaabot po sa 62 kilometers per hour. Mas malakas pa kapag bumugso ang habagat sa signal number 1 na category na bagyo. O mas malakas pa ang habagat sa signal number 1 po na bagyo. Tandaan ho nating mabuti yan. Kaya nga yung mga kababayan natin nagtataka bakit habagat lang, bakit may kasamang mga malalakas na hangin. Yun ho kasi yung pinakabugso. Pero hindi naman po all the time ay bubugso ang habagat. Pahinto-hinto naman yan. Hindi ho kagaya ng mga bagyo o mga typhoon, talagang tuloy-tuloy po. Ang habagat, tumatagal po yan ng 5 hanggang sa 7 araw o 1 linggo kapag walang panibagong weather system na magpapalakas sa kanya. Samantalang ang mga bagyo, tumatagal lang yan ng mga ilang araw na malakas talaga hanggang 3 hanggang 5 araw lang. Hindi kagaya ng habagat at talagang sobrang haba po ng duration. Kaya lagi ko sinasabi, ang habagat nandiyan man, pwede namang humina yan o mangyayari yung tinatawag na
monsoon break. Kailan ba mangyayari ang monsoon break, Kuya Francis? Ito po, para mas maunawaan natin. Kapag ka 3-5 araw na wala pong bagyo na lumakas o pumasok sa ating par, hihina ng hihina ang habagat. And then mangyayari yung tinatawag natin na pagpasok ng easterlies o malinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Nangyayari lamang yan kapag walang bagyo sa labas. Pero ngayon po kasing Agosto, sa forecast po na advanced weather system na tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, nasa 2 hanggang 4. Nakaka-2 na ho tayo. Magiging pangatlo na po yung Bagyo Neneng kung sakaling ito'y pumasok at meron pang isa. At ito po yung sinasabi natin na sobrang init ng mga nakaraang mga buwan, no? Ngayon bumabawi po ang mga pag-uulan. Kaya dapat maging alerto at maging handa po tayo. Yan po muna ang ating latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa pakikinig sa weather update ni Kuya Francis. God bless po sa inyong lahat.